nakakapag-intindi ka ng effort na ginawa sa buhay. Amen. Kaso lang, if you will observe, may mga effort tayong ginawa pero hindi nakita. Yung ang dami ko nang ginawa, ang dami ko nang binigay, pero di man lang nahalata, di man lang na-appreciate. Andyan ba kayo? Sa lahat ng nakaranas nun, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, kita ka ni Lord. Amen. Kita tayo ni Lord. So today, we are in our new series actually entitled, Worth the Effort. Nang sinasabi, total, mapapagod ka na rin naman, total, masasaktan ka rin naman at mahihirapan ka. Pag nag-effort ka, siguraduhin mo na, itodo mo na dun sa worth it. Worth it. Amen? Amen. Kasi, tandaan po natin tong mabuti, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi lahat ng maraming ginagawa, maraming natatapos. Madalas yung iba, ang daming ginagawa, pero walang natatapos. They always said they are busy, but there is no product. Andiyan ba kayo? Anong ginagawa mo? Busy. Kailan matatapos? Tatapusin pala. Mga ganon. And that's the reason why today, pag-usapan natin, total, mag-e-effort na lang din naman tayo. Total, magbibigay na lang din naman tayo ng buhay. Total, iaalay na lang rin naman natin yung buhay natin sa Panginoon. Itodo na natin. Why? Because when we do this for the Lord, it is in vain. Nothing is it will not never be in vain. Hindi to masasayang, hindi to mawawalang kabuluhan. Ito ay mas makikita natin pag ginawa natin para sa Panginoon. Amen? Kaya naman po, ngayong araw na to, total, ito todo na lang din naman natin lahat. Join me in our message entitled, How to Detox Our Life from the Contaminated World. Paano natin lilinisin, aayusin, yung buhay natin mula habang nandito tayo sa isang mundo na alam nating contaminated. We know our situation, we know our season. Itong mundo natin ay punong-puno ng kalungkutan. Tingnan mo ngayong katabi mo. Yan, di ba tumawa siya? Kasi ayaw niyang ipahalata na malungkot siya. Alright? That sadness caused by the calamities. Ang dami sa panahon natin ngayon na hanggang ngayon umaahon pa sa baha. Diba? Yung iba naman hanggang ngayon, nagpapatuyo pa sa tindi ng ulan. And there is also what we call corruption. And that's the reason why it's so hard to trust anyone else at this very moment. On this season ng buhay natin. Maski sa government natin, parang hirap-hirap tayo because of the corruption. There is also crime. Maya-maya na lang, may makikita ka, may namatay dito, may namatay, may pinatay, may ganyan. Why? That's because our world is contaminated of wickedness and evil things. And there is also, because of that, it caused hate. Maraming namumuhi, maraming nagagalit, maraming gustong gumante, and syempre, may mga unforgiving. And that's the reason why it's a good realization today. Total, mag-e-effort na lang din tayo. Total, ibibigay na lang rin naman natin yung buhay natin sa Panginoon. Itodo na natin dun sa pinaka-importante. At ito ay para sa Panginoon. Why we need to do the detox? Because when we say detox, it's about cleansing our life. Na hindi pwedeng sumabay tayo sa takbo ng mundo. Na even though we are in this world, hindi ko naman minamaliit at hindi ko naman sinasama at hindi naman tayo nang mamata. Pero dapat tayong mga kilala si Lord, tayong nandito sa church, tayong nagpapatuloy sa Panginoon, dapat sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, nakikita at nakikilala si Lord. Are you still with me? I know we're not perfect. I know we're not hindi tayo magiging banal kahit kailan, pero isa lang yung sinisigurado ko, kaya nating mabuhay ng may kabanalan. Amen? So pag-usapan natin, when we say detox, according to Cambridge Dictionary, we have on the screen, sabi niya, it's a process of clearing the mind or clearing the mind and spirit from negative thoughts, emotion, energy thoughts, practice like meditation, prayer, journaling, and self-reflection. It is aimed to foster inner peace, balance, and deeper connection with one's inner self or higher consciousness by releasing stagnant energy and promoting positive flow. Nang sinasabi sa atin, kung gusto daw natin mag-detox, may mga dapat tayong gawin. Una, kailangan maglinis tayo. Sabi mo sa katabi mo, maligo ka din.
Sabi maglinis daw tayo. Pwedeng literal, pwedeng physical, but it also talks about spiritual. Kailangan may mga inaalis tayo, may mga tinatanggal tayo. Listen to me, kailangan may mga binibitawan tayo at pinapalaya na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, palayain mo na yan, nasasaktan ka lang. Amen. So today, let me just give you 3 things na sinasabi ni Apostle Paul to Timothy and to the church of Ephesus. Ano yung mga dapat nilang tanggalin? Or what can we say, maaari nilang gawin to detox their life para hindi sila makontaminate ng contaminated world na meron sila. And I think that's also idea and a good thing evaluation for every one of us. Ano ba yung dapat wala na sa atin? Ano ba dapat yung hindi na natin ginagawa? Naniniwala ako, dahil kilala na natin si Lord, may mga bagay sa buhay natin na dapat hindi na natin ginagawa. Are you still with me? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, are you ready? Are you ready? At least 3 bagay. Handa na po ba kayo? Pag mga nasa online po natin, handa na kayo, lagay niyo po dyan, amen. So 1, 3 bagay yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy para ma-detox yung ating buhay or para ma-detox yung kanilang buhay. 1, unang-una sinasabi sa atin, abhor evil desire. Sabi niyo nga po, abhor. Sabi ng verse 22, plead the evil desire of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of the pure heart. So ang sabi ni Pablo, para daw magkaroon tayo or para ang kailangan daw natin gawin to detox or pinapagawa din sa mga Ephesus that time is to flee from evil desire. Kailangan lumayo daw sa masamang pagnanasa. Okay? Lumayo sa masamang pagnanasa. Dapat lumayo sa masamang pagnanasa. Mahirap lumayo sa isang pagnanasa kapag hindi natin to kinakamuhian. And that's the reason why we call it abhor. When we say abhor, meaning to hate something or someone very much, often, because you find it morally wrong. Mahirap daw layuan ng isang bagay o ang isang tao nang hindi ka namumuhi. Are you still with me? At bakit mo siya kakamuhian? Kasi alam mong may mali. Aminin natin, minsan kapag mahal mo yung isang tao kahit nasasaktan ka na, nandun ka pa din. Are you still here? Hello? Yung kahit iniwan ka na, pinabayaan ka na, susunod-sunod ka pa rin. Bakit? Ang hirap lumayo. Ang hirap makalimutan. Pero the moment you hate that person, the moment you abhor that person, makinig ka mabuti, maski yung kuko niya ayaw mong makita. Are you still here? And that's the reason why Apostle Paul is telling to the Ephesus church, Apostle Paul is telling to Timothy that they need to abhor what is evil desire. Para mas maintindihan nating mabuti, ang sabi ni Pablo, evil desire of youth, that mostly, along of us, or most of the time, nagsimula tayo sa mga pagkabata natin. Sa pagkabata natin, meron tayong mga desisyon na minsan hanggang ngayon pinagsisisihan natin. Amen? Simula sa buhay natin, may mga pagkakataon na sana maibabalik ko pa. Kaya nga minsan kumakanta ka na, kung maibabalik. Pag di nyo to alam, yung mga nakakaalam nito, kaedad ko na. Okay? Nasabi na hindi na natin maibabalik. Kaya nga na-classify ito in 3 things. Ano-ano to? This abhor evil desire, classify in 3 things. 1, pleasure. Sabi nyo nga sa katabi, pleasure. May kinalaman ito, pag sinabi nating pleasure, may kinalaman ito sa nararamdaman ng ating katawan. It's about physical appetite. It's about the lust, the food, the drink na gusto ng katawan natin. Craving for sexual desire. Na sinasabi, hindi ka pa naman dapat nandun. Hindi mo pa naman dapat ginagawa yon. But because that's the evil desire, you crave for something that's not proper to us. Are you still with me? Ayaw na natin itong pag-usapan. Are you still with me? Na sinasabi ni Apostle Paul to Timothy, dapat hindi siya nagkikraving to satisfy the physical desire. Na kailangan abhor, kamuhian natin ito, kamuhian natin ang masama, ang pita ng laman. The lust for the physical appetite. There is another one, there is also what we call power. Sabi niyo nga, power. Alright? Sinasabi, may mga tao daw that they desire to be recognized.
And when they are not recognized, they become impulsive. They will do everything for them to be on the top, for them to be recognized. Kaya nagiging dominant sila na nagre-result ng envy and pride and away-away. Are you still here? Nang sinasabi ni Pablo, abhor. Abhor to that kind of power. Abhor to that kind of pleasure. Nang sinasabi pa, another is possession. Nung panahon nila, they have materialistic possession. Or they want something even hindi nila kailangan. Parang sa panahon natin ngayon, bili ka ng bili, wala ka namang pera. Are you still here? Hindi mo naman kailangan, pero bibilin mo pa rin. Bakit? Cute kasi. Are you still with me? Kaya minsan, pag dumating yung pagkakataon, wala ka ng pera. Bakit? Inubos mo sa hindi mahalaga eh. That is what we call materialistic or material possession. Nang sinasabi, hindi naman masama. Don't get me wrong Ano ba yun si Pastor Killjoy? I'm not saying na huwag kayong bumili ng sports car, ng iPhone 17. I'm not saying that way. Bumili kayo. Ibili nyo rin ako. I'm not saying that way. But what I'm saying is, bakit ka ba bibili? Bakit ka ba bibili? Kasi magkaiba lang yung gusto mo lang sa kailangan mo. Pwede naman. Kaya mo naman eh. Pwede naman. Wala namang masama. Basta kaya mo. But the sad part is, minsan, hindi mo naman kailangan. Are you still here? And the same thing that Apostle Paul is telling to the church of Ephesus, kung hindi mo kailangan, huwag mong asamin. Hello? Hello? Siyempre, sa 11:11, alam nyo na yan. Kailangan makaligtas tayo dun. Kasi baka hindi naman natin kailangan, pero bili tayo ng bili. And these things is what we call, ito yung sinasabi ni Apostle Paul na evil desire. Okay? Pleasure. Hindi naman masamang magutom, pero alam mo yon, busog ka na, kumakain ka pa. Hindi naman masamang ma-love life, pero make it sure na gagawin mo to in the right time. Power, pwede naman talaga yun, mabigyan ka ng power. Taas mo lang yung kamay mo, baka may power na yan. Di ba? But again, this is also possession, but Apostle Paul is telling, abhor, abhor. Kamuhian natin yung evil desire. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 22, throw off your sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Ang sabi, itapon na daw natin, hubarin na daw natin yung dati nating buhay, yung makasalanan nating buhay, kasi those life is corrupted by lust and deception. Nang sinasabi, yung luma nating pagkatao, wala siyang gusto, kundi kung ano yung evil desire. Na kapag hindi natin to hinubad, di natin to inalis, may possibility na kunin natin uli at isuot. Nang sinasabi, luma na to. At kapag lumang tao na to at pagkatao na to, sinuot mo pa, mas lalo tong masisira at wawasakin ka nito. Are you still with me? Nang sinasabi sa atin, especially tayo na kinikilala natin si Lord, dapat hindi na tayo sabay sa takbo ng mundong ito. Are you still here? Kaya nga sinasabi sa atin, anong gagawin natin, Pastor? That's nature. That's our nature. Whether you like it or not, kahit talikuran mo, ulit-ulit kang babalik doon. Kaya dapat may kapalit. Kapag meron tayong kinamuhian, dapat may mamahalin tayo, may tatanggapin tayo. Pag tumalikod tayo sa masama, dapat humarap tayo kay Lord. Humarap tayo sa mabuti. Kapag tumalikod tayo sa kasalanan, siguraduhin natin, haharap tayo sa Diyos. Kasi ang problema, ang dami nating tinalikuran, pero kinalimutan din natin si Lord. And what happened is, babalik at babalik ka pa rin sa dati. And that's the reason why nagbigay si Pablo ng paraan. Anong kapalit? Anong kapalit when we abhor evil? Anong kapalit nito? Ang sabi niya doon sa verse 22, pursue righteousness, pursue faith, love, peace, along with those who called on the Lord out of the pure heart. Na kailangan, habang tinatalikuran natin ng masama, may ginagawa tayong mabuti. At anong mabuti? Sabi niya, pursue righteousness. When we say righteousness is being right in the sight of God and in the sight of people. Nang sinasabi, hindi tayo perfect. Hello? Hindi tayo banal.
Pero hindi ibig sabihin na hindi natin kayang mabuhay sa kabanalan. Pero hindi ibig sabihin na di natin kayang mabuhay sa katuwiran. Oo, marami na tayong palpak sa buhay. Pero I think this is the right time. This is the moment na kinikilala natin si Lord na lumakad ng may katuwiran, na lumakad ng may kabanalan. You know what? Habang lumalakad daw tayo ng may kabanalan, it will also bring us to pursue our faith. Pag pinipili daw natin yung katuwiran sa buhay, nagdadala din daw ito sa atin. Para what? Para mas piliing lumalim, lumawak, tumindi, maging grounded yung pananampalataya natin. Tandaan mo itong mabuti, kapag nakita natin ng kabutihan, ito din ang magdadala sa atin sa tunay na pananampalataya na dapat meron tayo. Pag mali ang paniniwala, pag mali ang pananampalataya, magdadala ito sa atin sa maling buhay at maling pamumuhay. Kaya check natin mabuti. Teka lang, itong pananampalataya ko na to, make it sure na magdadala ito sa'yo sa mabuti. Pangatlo, habang pinupurso natin yung ating pananampalataya, it will give us to pursue love. Sabi natin last week, ang ibig sabihin ng love, kaya ginugusto tayo ng Diyos na mapagmahal, that is what we call the trademark of a disciple. Matuto tayong magmahal ng tao, ng kapwa natin, hindi yung ating sarili ang inuuna. At kapag nagawa daw natin yon, it will give us peace. It will pursue peace. Alam niyo po ba yung peace? Lumalangoy po yun. Kung ayaw mo po lumalangoy, pwede po yung mukha mo. Peace. Okay, pag di kayo pumalakpak, bahala kayo. Joke lang. Na sinasabi sa atin, ang peace, lagi niyo pong tandaan, hindi yan mahahanap kung saan-saan. Ang tunay na kapayapaan ay sa Panginoon lamang. That you will experience the beauty of life that we have when your relationship with God is okay and all right. Pero pag hindi maayos ang relasyon natin sa Panginoon, kahit anong gustuhin nating kapayapaan, ang hirap matagpuan. Sapagkat sa presensya lang ng Diyos, matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Amen? Sabi niya, hindi doon natapos yun eh. Kasi pwede natin tong gawing mag-isa. Ako na lang, kaya ko yan. Kaya kong ipursong righteousness, ang faith, ang love, and peace. Ako na lang, pwede yan. Pero sabi ni Paul, don't do it alone. Amen? Kasi hindi pwede. Kailangan may sinasamahan ka. Nang sinasabi sa atin, di ba, the famous quotation says, tell me your friends, and I will tell you who they are. Mali. Sabi, tell me your friends, and I will tell you who you are. Sabi mo sa akin yung mga kaibigan mo at ipapakilala ko sa iyo kung sino ang tunay na ikaw. Amen? Kaya importante yung sinasamahan mo. Ito bang sinasamahan mo ay magdadala sa iyo palapit sa Diyos? O ito bang sinasamahan mo ay magdadala sa iyo palayo sa Panginoon? Kaya ang sabi ni Paul, while pursuing righteousness, while pursuing faith, while pursuing love, and pursuing peace, sabi niya, make it sure you go. You along with those people who call on the Lord out of the pure heart. Sumama ka sa mga taong parehas ng gusto mo. At itong magdadala at mag-iingat sa'yo. Kaya sabi niya 2 Timothy chapter 2 verse 22 in the different version, sabi niya, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure heart. Kaya nga po, the reason why we are here, it's pare-parehas tayo. Pare-parehas natin gustong makilala ang Panginoon. Pare-parehas natin gustong gamitin tayo ng Diyos. At pare-parehas natin gustong magpabago sa Panginoon. Kaya tayo na nandito, pare-parehas tayo ng gusto. Kaya dapat pare-parehas tayo. Magmahalan sa isa't isa at tanggapin natin ang isa't isa. Abhor what is evil and pursue what is righteousness. Amen? Kaya nga ang sinasabi sa atin, 2 Timothy chapter 2:16, sabi niya, stay away from people who talk about useless things that are not from God. That kind of talk will lead a person more and more against God. Huwag daw tayong sumama sa mga taong wala nang ibang ginawa, kundi pag-usapan ay mga walang kwentang bagay na hindi naman tungkol sa Panginoon. That kind of talk, yung ganyang usapan daw, ang magdadala sa atin para more and more lumayo tayo ng lumayo at maging against God, maging against kay Lord. Kaya ingatan natin yung sinasamahan natin. Amen? Abhor what is evil. Tapikin mo yung katabi, sabi mo, abhor. Number 2, para ma-detox natin yung sarili natin, abstain from foolish arguments. Whether you like it or not, in a culture of the Filipino, ang hilig nating sumagot. Hello? Lalo na sa comment section, di naman ikaw tinatanong, comment ka ng comment. Are you still with me? Hindi naman ikaw yung kausap, hindi.
Gusto ko lang sabihin na, hindi naman ikaw kausap, pero ikaw yung sumasagot. Ang sinasabi sa atin ni Paul, sinasabi ni Paul kay Timothy, na sinasabi sa Ephesus, na nababasa natin sa Biblia ngayon, don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome. Nang sinasabi sa atin, ang issue kasi nila dito, merong dalawang tao na what? Nagtuturo ng maling katuruan. Okay? They are teaching the wrong teaching na sinasabi ni Paul kay Timothy, huwag ka nang makipag-usap. Hindi dahil sa ayaw mo silang kausap, but because they will never listen to you. And also, don't underestimate their teaching. Bakit? Kasi they speak from the flesh. Na kapag pinupurso mo pala ang righteousness, kung ang pinipreach ni Paul ay righteousness, kung pinipreach ni Paul ay godly, ni Timothy, itong mga tao na to, they preach about the flesh. So kaya kahit na gusto mong magpatuloy sa Panginoon, kahit na gusto mong mahalin ang Panginoon, when you listen to this kind of teaching, it will pull you out. Hahatakin ka pa din ito. Kaya sabi ni Paul, you don't need to argue with them. Because after all, they are not after correcting their teaching, they are opting to boast their knowledge. Napapatunayan sa'yo, woo! Mali ka, tama kami. Are you still here? Galing ni Paul. In 2 Timothy chapter 2, verse 17, sabi niya ganyan, their evil teaching will spread like sickness inside the body. Hymenaeus and Philetus are like that. Sabi niya, are men like that? Shinout out niya yung mga pangalan ng mga nagtuturo ng mali. Sabi niya, shout out sa inyo. Buti hindi niya sinabi, mawala na kayo. Yun yung birthday request ko. Buti hindi niya sinabi. Sinabi niya, sabi niya, don't talk to these people. Huwag ka nang kumausap sa mga tao na to because they are not after to correct their teaching. Tandaan mo itong mabuti. Kapag tama ang tinatanggap mong turo, dapat umaayos ang buhay mo. Hello? Hindi ibig sabihin na maganda ang napapakinggan mo ay tama na sa pandinig. You know what? When we say wrong teaching, it's itching our ears. Nakakakiliti yun. Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa pakiramdam. But when we say teaching from the Bible, sometimes masakit. But it makes your life better. Are you still with me? Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 9 verse 7 to 8, anyone who rebukes the mocker will get an insult in return. Anyone who corrects the wicked will get hurt. So don't bother correcting mockers. They will only hate you, but correct the wise and they will love you. Whether we like it or not, may mga taong handang makinig. Pero may mga taong hindi rin handang makinig. Sarado na. Wala na tayong magagawa doon. So, personally speaking, in my own personal view, tandaan natin ito mabuti, hindi natin kailangan ipagtanggol yung sarili natin lagi. The best answer to them is your quietness. Hindi mo kailangan i-prove yung sarili mo because the more you prove yourself, mapapalaban ka lalo. Ganyan ka pala. Wala na, talo na. Kaya ang sinasabi sa atin, hayaan natin ang katotohanan. Makinig kang mabuti. Ang katotohanan, hindi mo yan matatago. Whether you like it or not, lalabas at lalabas yan. At yan ang magde-defend sa ating lahat. You don't need to prove yourself because after all, it is the Lord who will fight for us. Amen? So anong gagawin natin? Number 1, self-control. Hindi mo kailangan sumagot lagi. Hindi mo kailangan laging magsabi ng side mo kasi after all, di ka naman nila pakikinggan. Kahit tama yung ginagawa mo, ang papakinggan nila at makikita nila yung mali sa'yo. So self-control. Amen? Pangalawa, accept criticism. Whether it is good or whether it is true or not, tanggapin mo lang. Why? Because criticism can show your weakness at the same time can help you to grow. Na minsan, pwedeng mag-evaluate. Pwedeng totoo yung sinasabi nila, pero pwedeng hindi rin totoo. But it will not define who you are. Amen. So, gwapo ka daw. Check mo din kung totoo. Baka kasi hindi. Paniwala ka kaagad. Grabe ka naman. Diba? Check mo din. Minsan,
Yung magagandang salita, yun ang kasinungalingan. Sabi ng mga tao, naalala ko lang, nung papasok si Jesus sa Jerusalem, sabi niya, Hosanna, Hosanna! Sila yung nagsabi, Hosanna to the highest. Tapos sila din yung nagsabi, crucify Him. Kaya ingat ka sa mga nagsasabing maganda ka, gwapo ka. Baka ang susunod nilang sabihin, ipako ka sa krus. Are you still with me? Ang sarap pa naman sa pakinggan ng, yung gondo ko do. Ikaw naman, ikaw din. Are you still with me? Nang sinasabi sa atin, self-control, accept criticism whether it's true or not because it will help us to grow after all. Tandaan mo itong mabuti, wala kang dapat patunayan. Si Lord ang bahala sa'yo. Hindi magpapabaya ang Panginoon. Amen. So dalawa na. Ang sinasabi sa atin, abhor what is evil, abstain from the argument or from foolish argument. And lastly, ang sinasabi sa atin, avoid being resentful. When we say resentful, yung nagtatago ng sama ng loob, ng hinanakit, hindi nagpapatawad. Are you still here? Bakit? Siyempre ba naman, itong tao na to, inaway ka, tapos sasabihin mo, peace be with you. Huwag lalapit sa akin, sapakin kita. So may ganun talaga. Pero sabi ni Apostle Paul, avoid being resentful. Para ma-avoid natin to, anong sabi niya? Verse 24 to 25, be kind to everyone. Inaway ako nito Tapos sasabihin mo, maging mabait ako sa kanya. Tapos sabi niya pa dito, be able to teach. Inaway ako nito, tuturuan ko pa. Kapal ng mukha. But sabi ni Paul, be patient. Are you still here? Be gentle. Ang hirap. Kasi kung tayo lang, di natin to kaya. Pero kapag kasama ni Lord, si Lord mismo ang tutulong sa atin. This is the fruit of the Holy Spirit. Kaya pag may mga taong nang aapi sa'yo, sige lang, paapi ka lang. Dahil ang bida sa huli bumabawi. Joke lang. Lagi mong tandaan, hayaan mo lang. Okay lang yan. Listen to me. Choose to be kind. Are you still here? Bakit? Tanong mo sa akin, bakit? Kasi doon mo mapapatunayan na nag-work si Holy Spirit sa buhay mo. If kahit nasasaktan at nahihirapan ka, you will be kind to everyone. Hi, ako lang to, sinaksak na kita sa mata. Pero buti na lang kasama ko si Lord. Pagpalain ka niya. Diba? Bahala ka sa buhay mo. Sinusto mo yan Kung ako lang. Pero dahil kay Lord, hindi. Ganito kasi yan. Amen? Parang, ba't kita pagpapasensyahan? Pero buti na lang dahil kay Lord, magbabago ka din. I'm so excited for that. Pero ngayon, tiis-tiis lang. Are you still here? And also, gentle, sabi niya, buti na lang kilala ko si Lord kung hindi tinusok na kita ng sungay ko. Amen? Nang sinasabi, kind is an attitude. Inuugali ang pagiging mabait. Tignan mo yung katabi mo, buti na lang ugali mo yon. Amen? Inuugali. Ang sinasabi sa atin, it is natural for everyone, those people who accept Christ. Listen, normal daw sa mga taong kilala si Lord ang pagiging mabait. Hello? Tignan mo yung katabi mo, kaya pala, kilalanin mo pa si Lord. Kilalanin mo pa si Lord. Diba? Normal daw sa tao, hindi daw, normal sa taong kilala si Lord ang pagiging mabait. Normal sa taong kilala si Lord ang magturo ng tama. Normal sa taong kilala si Lord ang magpasensya. Hello? Titiisin kita. Alam mo bakit? Tanong mo sa akin bakit? Kasi daw, may mga taong ganito sa'yo kasi ganito ka rin noon. Pinagtiisan ka lang din ni Lord. Kaya pag may nakikita kang ganito, ma-reflect mo yung, ganyan ako dati. Kaya magtitiis din ako kasi magbabago ka din. Sana bilisan mo. Diba? But at the same time, be gentle. Okay lang yan. Ayos lang yan. Amen? Ipagpapa sa Diyos nating lahat. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 6, verse 9 to 10, so let's not get tired
of doing what is good. As just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, wherever may we have opportunity, we should do good to everyone, especially those in the family of faith. Kaya maging mabuti tayo. Huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Tandaan natin to. Just remember, when you stop doing good, you will start doing bad. Pag hindi ka na gumagawa ng mabuti, magsisimula ka ng gumawa ng mali. Are you still here? Kaya ang sinasabi sa atin is not to win the argument, but to win the people. Sige, pwede nating ipilit yung naramdaman natin. Nasaktan ako eh. Pwede nating ipilit yon. Pero baka di na natin malapit yan kay Lord. Pwede nating ipilit yung point natin. You have the point. I got your point. But the question is, baka lumayo siya kay Lord dahil sa point na sinasabi mo. It will become pointless. Are you still here? Are you still with me? Nang sinasabi sa atin, mahirap to. Mahirap to. Hindi to biro. Kaya dapat, ini-effortan ito. Ginagawa ito, pinagbubuti ito. Kasi hindi ito magagawa ng kung sino-sino lang. Kaya dapat may relasyon kay Kristo. And let me just end with this. For us to understand the whole passage. Pag binasa natin sa chapter 2, verse 20 to 21, ang sabi doon, in a large house, there are articles that only for gold, not only for gold and silver, but also wood and clay. Some are for special purposes, and some are for common use. Those who cleanse, highlight natin yan, highlight natin. Those who cleanse themselves for later will be instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Sino dito gusto niyang magpagamit sa Panginoon? Ang sinasabi sa atin, if you really want to use by God, then detox our life. Kasi pag hindi tayo nagpagamit sa Panginoon, mundo ang gagamit sa atin. Gagamitin tayo ng mundo at bababuyin tayo nito. But let's allow the Lord to use our life for better and for greater. Lagi nating tandaan, gusto mo palang magpagamit sa Panginoon, gusto pala natin magpagamit sa Panginoon, gusto pala natin maglingkod sa Panginoon, then abhor evil desire. Kung gusto natin magpagamit ng lubusan sa Panginoon, abhor evil desire. Abstain for foolish argument. Nang sinasabi ko, kailangan ang taong gustong magpagamit kay Lord hindi na mahilig sa chismis. Are you still here? Yung nandito ka pero dun sa pinto naririnig mo na. Mahirap yun. We're speaking, we're preaching the Word of God, we're preaching, encouraging people, we're doing this for the Lord, we're doing this for that. Tapos, alam mo, si ano daw? Dapat hindi. Why? Because we want to be used by the Lord. We want to be used by God Almighty alone. Kasi kung gusto nating magpagamit sa Panginoon, ngayon palang simulan nating magpaayos ng buhay. Ito yung effort na hindi masasayang. Are you still here? Ang sabi, gusto nating magpagamit sa Panginoon, then avoid being resentful. Dapat hindi tayo mapaghinanakit, mapaghigante, mapagtanim ng sama ng loob. Darating ang panahon, bababa ang mga tala at buwan. Kapapanood mo yan. When we want to be used by God, it should be a spirit who always forgive, a spirit who always love, and a spirit that who always listen and obey what the Lord wants for us. You want to be used by God? Then detox our life. Hindi tayo perfect. Kaya nga lagi ko itong sinasabi, the growth and the maturity, it's not destination. It's a journey. Journey natin yon. Habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon, pagpatuloy natin ang paglago at doon tayo lalago. Pagpatuloy natin magpaka-mature sa pananampalataya, then habang ginagawa natin yon, nagmamature tayo. Because you know, kung destination lang ang usapan natin, doon sa langit, perfect ka na. Pag dumating tayo sa langit, doon lang tayo magiging perfect. Amen? Walang kadungis-dungis, walang kapintasan. But while we are in this world, while we are in this contaminated world, let's keep moving forward. Magpatuloy tayo because the moment na nagpapatuloy tayo, doon ka lalago. Pero the moment you stop, doon ka din mawawala. We
cannot boast about what we have today. We cannot boast about the experience that we have before in the Lord. We cannot boast what we are doing for the Lord today. You know what we need to be boastful for? Sa Tagalog, anong dapat nating ipagmayabang? Si Lord lang. Wala nang iba. Dapat si Lord lang yung niyayabang natin. Si Lord lang dapat yung pinaninindigan natin. Listen, church, our word is crying. Ang gulo-gulo na ng mundo, ang gulo-gulo na ng nangyari sa bansa natin. Di na natin alam kung paano. Don't go with them. Don't go with the flow, but be against the flow. Pray for the nation. Enough sa pagbabangayan na dumamay tayo sa bansa. Wala naman tayong magagawa. Alam mo magagawa natin, ayusin natin yung boto natin sa susunod na eleksyon. Vote. Joke lang. Nang sinasabi sa atin, it is the Lord who called us. At si Lord din ang maglilinis at mag-aayos sa atin when we keep moving forward. We have nothing to lose. We have nothing to hide. We have nothing to prove. Because after all, listen to me, kilala ka ni Lord. Wala kang matatago, wala kang masisikreto, kilala tayo ng Panginoon. Amen? Can we just close our eyes right now? At kapag handa ka na, sinasabi mo, Lord, sige po, I am ready to be used by you. Gamitin mo yung buhay ko, mamuna ka sa buhay ko. Simulan natin to reflect, to respond to the word of the Lord today. I don't know who you are, really. Di ko alam kung paano ka kinakausap ng salita ng Panginoon. But one thing is for sure, for us to be used by our Master, we need to detox our life. Even we are in the world that is contaminated. We need to abhor evil desire. We need to abstain from foolish arguments. We need to avoid being resentful. At pwede ba sa mga oras na to, pwede po bang tatayo tayong lahat? As a response to the message of the Lord, I want you to check, I want you to meditate on the word of the Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Hayaan natin si Lord na kausapin tayo. Naniniwala ako, si Lord ang bahala at hindi ka kailanman makakawawa. Thank you, Jesus. In our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. As a response to the message of the Lord, pwede ba nating lagay yung kamay natin malapit sa ating mga puso? It's a gesture that we're allowing the Lord, whatever inside of this heart, if there is an evil desire, allow the Lord to teach us to abhor. If there is a foolish argument, if we love to have the foolish argument, allow the Spirit of the Lord to teach you to abstain from it. And if there is a resentful heart, resentful spirit, may the Lord help us to forgive. May the Lord help us to do what is right, and to choose what is right. Come on, the Lord is in this place. As we respond to the message of God, I know the Lord is speaking to every one of us. I know the Lord is impressing something to every one of us. So why not you talk to the Lord with your own way? Because He is great. Because He is amazing. Because He loves you. Wala kang dapat gawin. Wala kang dapat ikatakot kasi mahal tayo ng Panginoon at tatanggapin tayo ng Diyos. So right now, I want you to ask for forgiveness. Just respond to the message of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Come on, you respond to the Lord. It's your breath Oh, God. in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. Hallelujah. Father, you are good.
You are amazing, Panginoon. Lord, wala kaming maitatago sa inyo. Wala kaming makukubli, wala kaming masisikreto. You know everything about us. Even the count of our hair, Lord, alam mo ang kahapon, ngayon at bukas. And Lord, today, Lord, binibigay po namin sa inyo lahat. Tulungan mo kami, samahan mo kami. We want to be used by you alone, Lord God. Gusto namin magpagamit sa iyo. Tulungan mo kami na malinis at maayos yung buhay na meron kami. It's not about us anymore, Lord. Hindi na to tungkol sa amin. It's all about you, Jesus. It's all about you. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa tinuturo mo sa amin. Salamat po sa sinasabi mo sa amin, Panginoon. But Lord, I pray, help us. Help us indeed to apply all those things, Lord God. Hindi lang namin to basta marinig. Baguhin kami nito, Panginoon. Lord, salamat po. Naniniwala ako na may maganda kang plano sa bawat buhay namin. Lord, salamat sapagkat may mabuti kang dahilan. Kaya dinala mo kami sa lugar na to at patuloy na inaayos at magpapatuloy para sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen.